So, eto na nga mga sangkay, may direktang utos na po mula kay PBBM, hulihin si Senator Bato de la Rosa. Alright guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, we are back dito sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo? At ito pag-uusapan po natin ngayon, itong si Senator Bato, mukhang delikado yung situation. Kasi nakaraan, na-issue po ito na sabi, nahulin daw sa isang hotel doon po sa Davao. Pero lumabas sa report na hindi naman pala talaga totoo. Meron pong something na diversional tactic sa issue para lamang daw po mapagtakpan ang kung anong issue na paparating. I don't know what is that, mga sangkay. So ngayon, eto na. Nagsalita na po ang Malacanang. May direktang utos na daw from the President to the authorities. Huntingin, hulihin, damputin si Senator Bato. Ang tanong dito, paano nila gagawin yan? Alright, anyway, before tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, i-click nyo po yung subscribe ngayon din para lagi po kayong updated sa mga komentaryo ng opinion po natin. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, pagpasensyahan nyo na, medyo kalmado po yung ating pagbablog ngayon kasi nakwento ko na to last time na yung ngipin ko tinanggal mga sangkay yung pinakadulo, yung wisdom tooth. So, medyo may mga tahi pa nga po sa loob mga sangkay, no? Nahirapan yung mga doktor. So, I apologize if I'm not able to deliver well. Hindi ako masyado makakabanat mga sangkay kasi baka mabinat. Pero I'm trying my best to deliver mga sangkay kung ano po ang komentaryo natin. Okay, tama na nga ang satsat. Diretso po tayo. Ito po ang report. Palasyo, PBBM may standing order na arestuhin si Senator Bato. Naku, anong standing order na ito? May standing order si Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Yun po ang ginit ng palasyo kasunod ng mga kumalat na usap-usapang na aresto na umano ang senador. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay po sa pagtunton kay de la Rosa. Okay, tapusin muna natin ang video saka tayo magkomento. Okay? Kasabay nito, inutos na rin ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tignan ang mga nagpapakalat ng fake news, lalo na po ang tungkol sa pagkakaresto daw kay De La Rosa. Sisilipin kung malisyoso ito at kung ano ang kasong pwedeng isampa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Samantala, pumalag si VP Sara Duterte sa naunang pahayag ng palasyo na diversionary tactic lang umano sa kanyang impeachment trial ang umugong na balibalit ang pagkakaresto kay De La Rosa. Sinabi rin ng bise na hindi na raw kailangan pangguluhin pa ang impeachment trial. Ayon pa kay VP Sara, pagbaluktot umano sa batas ang sinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Okay. So ngayon, mga sangkay, balikan po natin, saka na tayo magkomento. Kasi hanggang ngayon, may mga usap-usapan pa rin na nahuli na daw po itong sila Senator Bato o Senator De La Rosa. Pero hindi po natin alam kung totoo yun eh. No? Ngayon, nagbibitaw na tuloy ang Palasyo ng Malacanang ng standing order
sa lahat ng mga pulis, sundalo, NBI, lahat ng otoridad para hulihin daw po si Senator Bato. Okay. May standing order si Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Standing order daw po ito ha. Ibig sabihin, may direktang utos. May malalang utos from the President. Ang ginit ng palasyo, kasunod ng mga kumalat na usap-usapang na aresto na umano ang senador. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay po sa pagtunton kay De La Rosa. Kasabay nito, inutos na rin ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk. Okay. So, gumagalaw na po ngayon ang lahat ng mga operatiba, lahat ng mga militar, pulis, NBI, para matugis po mga sangkay kung saan nagtatago itong dating general. Pero mga sangkay, ewan ko lang kung kaya po nilang masakote yan. Kasi, medyo mahirap po ito kasi general po yan eh. Maliban sa magaling magtago, may mga kapit sa loob yan. May mga kapit ng mga general yan na hindi sila basta-basta maglalaglagan. So yun yung medyo mga sangkay mahirap tugisin ang taong malakas sa loob. What I'm trying to say, sa PNP and even in AFP. Alam po natin mga sangkay na si Senator Bato ay isa pong general. Diba? Mahihirapan. Naalala nyo dati nung nagtago din si Lacson? Diba hindi nasa kote ka agad? Bakit? General po yun eh. Maliban sa magaling magtago ang isang general, may mga kabarad sila sa loob na hindi basta-basta yan bibitaw. Alright? Na tignan ang mga nagpapakalat ng fake news, lalo na po ang tungkol sa pagkakaresto daw kay De La Rosa. Sisilipin kung malisyoso ito at kung ano ang kasong pwedeng isampa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Okay, so unang kumalat kasi yan sa mga DDS, sa mga Duterte supporters. Ngayon, mga sangkay, ewan ko paano po nila kakasuhan yung mga nasabing nagpakalat ng ganyang impormasyon. Pero kahit po mga supporters sa PBBM na mga vlogger, na-pick up din po ito, no? Pero hindi naman yung tinuldukan na ayan na nahuli na si Bato. Hindi po. Pero ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa sinasabing pinapagalaw na po ni PBBM lahat ng otoridad para hulihin si Senator Bato? Comment down below. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.